bakit ako pinunta bakit ako pinunta rito? Meron kang ibang gustong tahakin, puntahan. Pero dinadala ka rito ni sa taas ni ano, dinadala ka sa ibang path. Yun. Woo. Morning. Ganda ng panahon kaya kailangan lumabas. Simula na ng simula ng very long weekend. Ano ba ngayon? December 23? Tama, 23. Diyan, 24 na sa Pilipinas. Ano ngayon dito? Saturday. Walang pasok. Saturday, Sunday, tapos 25, 26 wala rin pasok. Hindi pwedeng palagpasin yung araw na nasa bahay lang, 4 na araw. Actually, yung tropa natin, yung Team 2 joint, sila Yorme, nasa ngayon, nasa Winnipeg. Dapat kasama ako dun. Nag-iya yung aking kasama sa bahay na maglilinis. Maglinis muna tayo. Saka pag sumama ako dun kila Yorme, sigurado gastos. Ayoko muna masyado magagastos ngayon. Mag-grocery pa raw yung aking kasama si Paring Gob. Mag-grocery pa raw siya, kaya yun, dadaan muna tayo. Puntahan natin yung yung skating rink na malapit dito sa tropa natin. Kasi yung bunso ko mahilig magaganyan, yung mga skating para lang makita niya. Malapit lang dito sa amin. Kagabi kahapon, grabe yung yung fog. Kagahapon matindi ang fog. Kaya tingnan mo yung mga puno. Yung parang meron siyang nagki-crystallize na mga sa dulo. Ayan. Yung parang nag-form ng mga crystal sa dulo ng mga mga sanga. Ganda tignan. Lang. Nakakatuwa lang tignan. Sila Yours kaya nag-iayun mag Winnipeg kasi gusto raw nila makita yung Winnipeg ng snow. Di napuntahan na namin lahat ng doon. Lahat ng season . Pero namin, wala pa kaming picture doon ng yung may snow yung sa may Winnipeg. Yun ang pupuntahan nila. Ako hindi na ako sumama. Pabili na lang tayo ng Jollibee, pulutan. Oy, Yorme, yung Jollibee ko, huwag mo kalimutan. Kaya lakad-lakad lang muna tayo. Ngayon, -3 lang. Kaya medyo kaya yung lamig. Hindi siya ganun kalamig. Pero yung snow. Riles. Malapit kami sa Riles . Yan yung Riles . Narinig niyo yan? Uwak yun, uwak. Kita niyo yun? Ay. Yun o, may uwak sa taas. Walang masyadong rito, yung mga kalapati, mga ganyan. Marami rito yung mga uwak. No, sinong kasama nila ni Yorme. Hindi ko alam kung anong nasa itinerary nila. Oh, ganda, tingnan mo. Look at that, man. Ganda. Meron akong gustong i-discuss . Oo nga. Yung sinasabi ko na na everything happens for a reason talaga. Actually, yung kwento ko nga, 'di ba, sa Pilipinas. Hindi naman talaga dapat kami yung pangarap namin na pumunta ng Canada. Alam nyo naman yung background ko .
sa ano ko eh, sa government employee ako eh. Baga, kung living by your means lang, kayang-kaya na sa ano, sa government, kasi dalawa naman kami ng misis ko nasa ano, baga nasa middle class kami. Kaya naman. Hindi kami yung ano, yung hirap na hirap sa buhay ganyan. Na may sasakyan nga kami, ganun, may bahay. Lahat talaga yan, lahat ng nangyayari sa buhay mo, merong ano yan, may rason yan, no? Yun nga, nung nasa opisina kami, kasi nga hindi namin minamanage masyado yung pera namin. Nahihirapan kami sa mga bills ganyan. Ngayon, ang tagal kong hindi na po promote, parang ilang years kaming kaya kung hindi na promote. 13 years ako sa serbisyo eh. Ano lang ako, mababa lang yung sahod ko doon. Hindi kalakihan na, baka sabihin niya nasa government ako. Oo, maganda naman, pero yung kunyari wala akong pang extra, walang, kumbaga yung gusto naming bumili ng pangluho namin, kailangan pa naming ilo-loan, mga ganyan. Kailangan pa naming mag-ipon. Oo, makuha namin, kaya lang ayun yung ano, yung skating ring ko. Ewan ko kung ayos na yan. Punta natin. Yun nga, hindi namin manage yung pera namin, nagka-utang-utang, kailangan ng kumita ng malaki. Ngayon saka pumasok yung ano namin na mag Canada, kasi nga sabi para magkaroon ng fresh start. Yun, sabi ko nung ano, kaya pa naman, sabi, kaya pa naman, ganyan. Ito na, dumating yung time na ano, kumbaga hindi naman ako nag-apply sa ibang position, na hindi yung first time na mag-apply ako ng ibang position. Pero ito lang yung parang yung huli kong in-applyan. Yun yung parang pinaka ano ko, yung hinangad ko na sana makuha ko to para makaangat sa buhay. Tapos lahat ano pa, kumbaga lahat pabor sa akin eh. Nung time na yun. Akala ko dumaan na ako sa panel interview, mga ganyan. Kumbaga ano na sana, akala ko akin na. Tapos biglang, kasi lahat eh kino-congratulate na ako eh. Kahit yung ano, yung VP namin, congratulate na ako. Sabi, kaya sa'yo na yan. Pero yun nga yung sinabi ko, kapag hindi ko nakuha yung position na yun, baka talagang ipupurso ko yung pagka-Canada, no? Ayun, pakita ko sa inyo yung skating ring. O, di ba? No, may mga nag-skating na rito yo. Ayoko bumaba, baka madulas ako. Ayun, meron pa rin sa loob. Yan. Maraming ganyan sa maraming ganyan dito sa Brandon. Dito kami sa yung malapit sa bahay na skating ring. Diba? Mamaya siguro mga bandang hapon marami nang nag-i-skating dito. Para kay yung aking bunso, mahilig sa ganito. Sa Pilipinas pupunta ka pa ng Mega Mall para magganyan. Alam ko sa Mall of Asia may ganyan din. Pero at least dito pagka winter open lang siya. Ako hindi naman ako marunong mag-skating. Papaturo na lang ako sa bunso ko, no. Ay JC, turuan mo ako pagka nandito ka na, para dalawa tayo mag-i-skate. Alam ko si mami mo hindi rin marunong yun eh. Oh, di ba? Tapos nakita niyo yung shades ko. Dark na, di ba clear yan? Ano yan, transition lens. Pagka nasa arawan, nagiging shades. Ha? So mamaya pagka bumalik na ako sa kwarto, hindi na ano nyo, diba, White Christmas. So yun nga, mabalik tayo sa aking kwento. Yun nga, hindi ko nakakuha yung position na yun. So ibig sabihin talagang kailangan kong umalis sa company namin. Kaya nag-usap kami ng misis ko.
i-ano na natin, subukan ko na, kukuha na ako ng experience. Yun, saka ako napunta sa supermarket. Hindi mo na ako nag-resign nun, nag-apply lang. Uulit na naman tayo sa istorya ko tapos yung pangalawang instance pa na lahat talaga nangyayari na may rason yung nangyayari sa buhay. Isang taon pa lang ako natapos ko na isang taon ko. Nagkaroon ng pandemic. Napunta ako dito sa may Robinsons Pioneer. Nung time na yon, nakilala ko si Kuya Leo. Galing na siya ng Abu Dhabi na butcher. Bumalik siya rito para mag-apply na pa Canada. Ito dito mo masasabi na talagang lahat talaga merong rason. Hindi siya napapasok sa ibang mga companies. Napunta siya sa Pioneer. Sabi niya magpapalipas na lang siya ng oras sa Pioneer kasi nga okay na yung application niya sa Magsaysay. Magsaysay ba? So, basta sa High Life siya. Doon niya ako nakilala. Nung time na yung isang taon ko na experience, wala akong natutunan kundi maglinis lang sa lumang store ko sa isang taon. Kasi maliliit na store yun. So, sabi ko nung nakilala ko siya, "Uy, kuya, tulong naman, paturo ako." Ayun, tinuruan niya ako ng kung paano yung sa carcass, kung paano mag-debone, ganyan. Tapos, yun nga, siya rin yung nagtuturo sa akin na kung paano mag-apply na sa Canada. Sabi niya, subukan mo ganito, magsaysay ka, ISO. Pagka naka 2 taon ka na, naka 3 taon ka na experience. Kasi hindi ko iniintindi. Basta ang ko lang, pumapasok lang ako. Akala ko, basta nakalagay na sa butcher yung nakalagay na sa sa ID mo, sa COE mo na butcher ka, okay na. Siyempre, inintindihin mo. Dapat marunong ka rin talaga mag-debone. Marunong ka mag-primals, ganun. Ayun, tinuturuan niya ako. Tapos nung time na yun, umalis na siya. Okay naman ako sa Pioneer. Nangyari, hindi ako na-renew sa Pioneer. Ito yung pangatlong lahat talaga merong dahilan. Nung time na hindi na ako na-renew sa Pioneer, ang ina-applyan ko ngayon yung dito sa may saan ba yun? Merong magandang pwedeng applyan, Robinsons. Mas malaki yung yung bayad. Hindi siya yung minimum pay. Tapos parang butcher supervisor yata yung ina-applyan ko nun. Sabi ko, tatry ko dito. Putya, ang problema nun, hindi ako masyadong marunong sa nakakaya nga yung nangyari sa akin. Hindi ako marunong masyado sa baka. Kasi talagang focus lang ako sa mga baboy. Yun. Pagpunta ko doon, yung actual na pinagdedebone ako. Tapos si Danger, kung may nakakilala kay Danger, nakita ko pa siya doon. Nakakaya. Tapos pagka pinapakita sa akin yung kunyari mga part ng mga baka, anong part to? Sirloin, anong part to? Dapat alam mo. Hindi ko talaga kabisado. So hindi ako natanggap doon. Napunta ako ngayon dito sa may California Gardens. Sabi, ba't di ako natanggap doon? Sayang naman. Tinanong ko pa hindi naman ako talaga marunong. So yun, pag ko doon, sayang, hindi ako nakapag doon. Kahit pa paano sana kung makapasok ako doon sa sinasabi ko na bagong company na yun, medyo makakatulong ako sa misis ko. Ito yung time na hirap na yung misis ko kasi
Siya lahat nagbabayad ng mga bills namin. Hindi ako natanggap. Napunta ako sa California Gardens. Ito na naman, sabi ko, pagpunta ko doon sa California Gardens, meron ako nakilala doon na ano, kumbaga yung California Gardens, karamihan ng mga ano doon, mga merchandiser doon, mga butcher, aiming din sila na pumunta sa ibang bansa. So, yun, sa kanila ko nalaman yung mga ano, yung sa mga work abroad, yung mga ganun. Tapos dun ko na nakilala yung isa pang Leo na nasa California Gardens, nasa UK na siya ngayon. Sabi niya, oh, meron ka ng ano, nung time na ano, naka 2 taon na ako noon. Oh, may 2 taon ka na, ba't hindi ka pa mag-apply? Eh, kailangan kasi 3 years eh, sabi ko sa Magsaysay, kasi sa Magsaysay dati saka sa ISO 3 years yung ano, yung ano ba to, yung experience na kailangan. Hindi ko pa kilala yung staff house nito. Sabi yun, sabi niya, mag-apply ka na, sayang 2 years na eh. Ano, hihintayin mo pa, tapos saka ka pa magkakaanda o gaga maghanap ng trabaho pag 3 years na. Ngayon pa lang mag-apply ka na. Yun, sinubukan ko na mag-apply. Doon ako nag-ano sa ano ba yun? Job Street, saka sa ano, yung sa work abroad. Yung sinasabi ko lagi na site na doon kayo maglalagay ng ano, ng inyong mga resume. Basta yung mga requirements na meron kayo, lagay niyo na doon. Naglagay lang ako doon. So, hindi naman ako kumontak sa mga ano. Tapos sila lang lagi yung mga kasama ko, sila sino ba to? Sila Jeff, nasa UK na ngayon. Karamihan ng mga kasama ko dyan sa California Gardens, nasa UK na sila. Oh, ang dulas. Sila yung lagi nakakausap pagka yung mga pangarap ba. Kumakain kami sa likod ng California Gardens kasi meron mga karinderya doon. Doon kami kumakain. Doon kami nag-uusap ng mga applications namin, mga ganyan. Tapos yun, nakontak ako ni staff house. Tapos yun, doon na nagsimula yung application ko. Within 2 years nakakuha ako ng tawag, no? Pero sipin mo yun, lahat yun merong dahilan kung bakit doon ka pinunta sa sitwasyon na yun, no? Hindi mo siya ang tawag doon, hindi mo ma-imagine na bakit ako pinunta rito. Meron kang ibang gustong tahakin, puntahan, pero dinadala ka rito sa taas, dinadala ka sa ibang path. Nakakatuwa lang. Nandito na ako sa Canada. Naghihintay na lang ng PR ko, na hanggang ngayon wala pa ring update. Pero yun lang, yun yung gusto kong ikwento sa inyo, na kung wag kayong mawala ng pag-asa. Wag kayong rant, no? Darating yan kung para sa inyo yan, sabi ko nga sa inyo. Pero kailangan nyo nga ng action. Umaksyon kayo. So, yun lang. Kung ano sinasabi yun na. Like, share, subscribe mga ganun. Para naman tayo, para maganda yung pasok ng 2024 sa atin. Yun na, paalam.